Si Kyotaro ay isang tahimik na maliit at antisocial na high school student, na nagpapantasya tungkol sa pagpatay sa kanyang mga kaklase sa kahindik-hindik na paraan. May isang partikular na babae na gusto niyang patayin, si Ana, isang sikat na babae at modelo. Dahil para kay Kyotaro, sabik siyang makita ang isang magandang babae na namimilipit sa sakit. Ayaw ni Kyotaro sa maingay na silid-aralan at pumunta siya sa library para basahin ang kanyang libro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, doon niya nakita si Ana. Si Ana ay maganda at matangkad, tinuturing na school belle pero napakatakaw niya. Dahil ipinagbabawal ng mga tuntunin ng paaralan ang merienda, madalas siyang nagtatago sa silid-aklatan upang kainin ang mga ito. Sa takot na matuklasan ang kanyang merienda, hiniling ni Ana kay Kyotaro na ilihim ito. Ngunit dahil kumakain si Ana, hindi malinaw na narinig ni Kyotaro ang kanyang sinasabi. Nang silipin niya si Ana, nalaman niyang hinahanap ni Ana ang kanyang gunting para gawin ang takdang aralin. Kaya nag-aalok siya na ipahiram ang kanyang box cutter kay Ana. Hindi nagtanong si Ana kung bakit siya may dalang box cutter, ngunit sinabi niya kaagad ang salamat sa kanya. Nang malaman niyang hindi siya kinasusuklaman, medyo nagulat at nahihiya si Kyotaro. Bago umalis ng library, iniabot ni Ana kay Kyotaro ang kanyang merienda. Napagkamalan niyang iniisip na ibabahagi ni Ana ang merienda sa kanya, ngunit sinadya nitong hilingin sa kanya na itapon ang bag ng pakete sa dustbin. Sa paaralan kinabukasan, nakita ni Kyotaro ang kanyang box cutter sa kanyang desk. Namula siya nang isipin na hinawakan ni Ana ang kanyang cutter. Pagkatapos, ipapakita ng klase ang kanilang pangkatang gawain, habang napansin ni Kyotaro ang isang salungatan sa pagitan ni Ana at ng kanyang kagrupo na si Moiko. Nagreklamo si Moiko tungkol sa pangit na sulat kamay ni Ana at muling isinulat ang kanilang manuscripts, na tila walang pakialam si Ana, ngunit mukhang bigo siya sa kanilang presentation. Nang maglaon, nakita ni Kyotaro na umiiyak si Ana sa kanyang upuan. Upang pigilan ang iba na makakita sa kanya na umiiyak, sadyang sinisira ni Kyotaro ang kanyang takdang aralin, na umaakit sa atensyon ng lahat. Sa kanyang pahinga sa tanghalian, muling nakita ni Kyotaro si Ana sa silid-aklatan, gayon din ang isang kaklase na nagngangalang Hanoka, na pumunta rito dahil nakatanggap siya ng kahilingan mula sa isang batang si Kenta. Kaklase din nila si Kenta at gusto niya si Hanoka. Nang ipahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Hanoka, napagtanto ni Ana na malamang na maabala niya ang kanilang date. Nagkataon, si Kyotaro na nagtatago sa likod ng bookshelf ay gumawa ng ingay ng hindi sinasadya, na nakakuha ng atensyon ni Ana. Kaya lumapit siya sa kanya, nagpapatunog ng pusa para tulungan siyang itago ang kanyang pakikinig. Nang makitang masayang nagkakasundo sina Kenta at Hanoka, nakaramdam sila ng tuwa at kasiyahan. Pagkatapos ng paaralan, pumunta si Kyotaro sa isang bookstore kung saan muli niyang nakita si Ana. Ito ay lumabas na siya ay isang kilalang modelo ng magazine, at siya ay pumupunta upang tingnan ang mga benta ng magazine. Nakabihis na siya ngayon, napakaganda. Inaasahan niyang makikilala siya ng kanyang mga tagahanga habang ang kanyang sigasig ay direktang tinatakot ang dalawang tagahanga. Nang makita siyang napahiya, hindi maiwasan ni Kyotaro na bumili ng isa sa mga magazine ni Ana. Gayunpaman, nang tinitingnan niya ang kanyang mga larawan, nararamdaman ni Kyotaro ang agwat sa pagitan nila. Kinabukasan habang papunta siya sa paaralan, napansin ni Kyotaro na kasama ni Ana ang isang batang lalaki na nagngangalang Haruya. Si Haruya ang kanilang senior, at gusto niya si Ana, madalas na sinusubukang kausapin siya. Tahim na sumusunod sa likuran nila, masasabi ni Kyotaro na hindi gusto ni Ana si Haruya. Upang mapigilan ang kanilang pag-uusap, pinabilis ni Kyotaro ang kanyang bisikleta sa ilog. Nang tanungin siya ni Ana kung bakit niya ginawa yun, nagsisinungaling si Kyotaro na napagkamalan niyang preno ang accelerator. Nang marinig iyon, napangiti si Ana. Nakikita niya itong isang napaka-interesante na tao. Namumula si Kyotaro sa sandaling ito. Ngunit habang naaakit siya kay Ana, hindi pa rin niya binibitawan ang ideya na patayin siya. Para kay Kyotaro, ang silid-aklatan ay isang banal na lugar, kung saan maaari siyang mag-isa na nagbabasa ng mga kakaibang libro tulad ng Murder Encyclopedia. Gayunpaman, mula nang magsimulang magmeryenda si Ana ng palihim sa silid-aklatan, ang mapayapang buhay ni Kyotaro ay tuluyan na niyang ginulo. Sa araw na ito, napansin ni Kyotaro na paulit-ulit na lumalabas si Ana para kumuha ng tubig sa gripo. May dala pala siyang merienda na dapat haluan ng tubig. Para tulungan siya, nagmamadaling kumuha ng baso si Kyotaro, ngunit nakita niyang tinatapos na niya ang merienda nang bumalik siya. Bagamat galit, sinubukan ni Kyotaro na kumilos ng mahinahon at kumuha ng isang baso ng tubig para sa kanyang sarili. Noon lang, nakita siya ni Ana at inabot muli sa kanya ang kanyang basura. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng matinding pag-uusisa si Kyotaro tungkol kay Ana. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagtatago mag-isa sa library. Maraming mabubuting kaibigan si Ana, ngunit wala ni isa sa kanila ang sumasama sa kanya sa merienda. Nagsimulang magkaroon ng masamang pag-iisip si Kyotaro na malamang na natuklasan ni Ana ang kanyang plano sa pagpatay at balak siyang patayin kapag walang tao.
Sa sandaling iyon, narinig ni Kyotaro ang isang kaklase na nagngangalang Sho na nag-uusap tungkol kay Ana. Si Sho ay isang malibog na batang lalaki na gustong samantalahin ang pagkakataong pagpapawisan ng husto si Ana sa mga mainit na araw upang makita kung anong uri ng damit na panloob ang kanyang suot. Nalaman ang ideya ni Sho, sadyang inilaglag ni Kyotaro ang kanyang cutter sa sahig nang dumaan si Sho, kaya sinasabotahe ang kanyang plano. Samantala, umalis si Ana sa silid-aralan kasama ang kanyang mga kaibigan, at hindi na nagawa ni Sho ang kanyang plano na sumilip. Nakita ni Kyotaro kung gaano kalapit at kasaya si Ana sa kanyang mga kaibigan, lalo siyang nagtataka kung bakit kailangan niyang palihim na kumain ng merienda mag-isa sa library. Pagkatapos sa silid-aklatan, hiniram ni Ana ang pamaypay ni Kyotaro, na nalaman niyang mabango at hiniling sa kanya na amuyin ito. Hindi siya maaaring tanggihan ni Kyotaro. Habang papalapit siya kay Ana, nakita niya ang kanyang underwear na nakalabas sa pawis. Dahil dito, labis na kinakabahan at nahihiya si Kyotaro. Sa sandaling iyon, ang mabuting kaibigan ni Ana na si Chihiro ay dumating sa silid-aklatan, at si Ana ay nagtago sa ilalim ng mesa upang hindi matagpuan ni Chihiro. Nararamdaman ang temperatura ng katawan ni Ana, hindi maiwasan ni Kyotaro na magkaroon ng physiological reaction. Actually, nadiskubre ni Chihiro si Ana. Ngunit sa halip na direktang tawagin siya, sinasadya ni Chihiro na umupo sa tapat ni Kyotaro at kinausap siya tungkol kay Ana. Ibinunyag ni Chihiro na ang kanyang kondisyon sa kalusugan ay hindi nagpapahintulot sa kanya na kumain ng merienda, kaya laging nagtatago sa kanya si Ana kapag kumakain. Gayunpaman, nang si Ana ay pinuri ni Chihiro, siya ay nagpapakita ng sarili. Sa makatuwid, sinimulan ni Chihiro na purihin si Ana bilang isang cool at maalalahanin na batang babae. Siyempre, lumabas agad si Ana. Matapos makinig sa paliwanag ni Chihiro, naunawaan ni Kyotaro kung bakit nag-iisa sa pagkain si Ana ng merienda. Habang paparating na ang School Culture Festival, lahat ay nakikibahagi sa gawaing paghahanda. Plano ng klase ni Kyotaro na magtayo ng haunted house. Dahil maganda ang pagkakasulat ni Kyotaro, iminungkahi ni Ana na gumawa siya ng poster ng propaganda kasama si Hanoka. Habang ginagawa ang kanyang trabaho, hindi maiwasan ni Kyotaro na silipin ang matambok na katawan ni Hanoka. Responsable si Ana sa paglalaro ng babaeng multo sa haunted house, at nang bigla siyang lumabas sa balon, nagulat si Kyotaro sa kanya. Samantala, napansin ni Hanoka ang sexy na katawan ni Ana, na nakakaramdam ng kababaan sa kanya dahil siya ay medyo chubby. Kino-comfort ni Kyotaro si Hanoka na lahat ay may kanya-kanyang merito at hindi niya kailangang mainggit kay Ana. Gayunpaman, natuklasan niya na isinulat ni Hanoka ang apelyido ni Ana sa lapida. Nag-aalala si Kyotaro na maaaring magkaroon ng away sa pagitan ni Hanoka at Ana, kaya naisipan niyang kunin ang pagkakamali sa pagsulat ng pangalan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hanoka, inamin na siya ang sumulat ng pangalan ni Ana sa lapida. Ngunit wala siyang intensyon na isumpa si Ana dahil isa lamang itong karaniwang apelyido. Dahil nalaman niya ang katotohanan, humingi ng paumanhin si Ana kay Kyotaro sa pagsisi sa kanya. Samantala, ayaw pa rin ni Kyotaro na may kaugnayan si Ana sa lapida, kaya isinulat niya ang sarili niyang apelyido dito. Matapos maalis ang hindi pagkakaunawaan, hiniling ni Ana kay Kyotaro na tulungan siyang maglagay ng kunwaring dugo sa kanyang mukha. Namula, mabilis siyang gumawa ng pulang tuldok sa mukha niya at tumakbo palayo. Sa panahon ng Culture Festival, natuklasan ni Kyotaro na sinusubukang lapitan muli ni Haruya si Ana. Dahil tinulungan siya ni Haruya na iligtas ang kanyang bisikleta, sa tingin niya ay hindi masamang tao si Haruya. Pero nang makita niyang magkasama sina Haruya at Ana, nababahala pa rin siya. Sa makatuwid, sinundan niya sila, na natuklasan lamang ni Ana. Inaanyayahan ni Ana si Kyotaro na bisitahin ang silid-aralan na may tema ng ating bayan 80 taon na ang nakakaraan, kung saan nagulat si Ana nang makita ang kanyang tahanan sa mapa. Hindi malilimutan ni Kyotaro at gusto niyang kumuha ng litrato sa mapa. Pero nagkamali si Ana na akala niya ay nag-aalok siya na magpa-picture kasama siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono, at nakipag-selfie sa kanya. Sa sandaling makita ni Kyotaro ang larawan, alam niyang nahulog na ang loob niya kay Ana. Nang maglaon, si Kyotaro ay nag-iisip ng isang madilim na kwento. Nang siya ay nagdidisenyo ng pangunahing tauhang babae, hindi niya maiwasang isipin si Ana. Pagkatapos ng paglikha, sumasakit ang ulo ni Kyotaro dahil sa sobrang paggamit ng kanyang utak. Pumunta siya sa infirmary, kung saan pinayuhan siya ng doktor na magpahinga ng 1 oras. Nagulat siya nang nasa tabi niya si Ana sa kama. Nang makita ang kanyang natutulog na mukha, nakaramdam ng paghanga si Kyotaro. Sa sandaling ito, biglang iminulat ni Ana ang kanyang mga mata. Siya ay walang pagtatanggol laban sa mga taong kilala niya, at natutuwa itong si Kyotaro ang nandoon at hindi isang estranghero na tumitig sa kanya. Matapos malaman na masakit ang ulo ni Kyotaro, binigyan niya ito ng tableta. Nang iinuman ni Kyotaro ang tableta, nakita niya ang isang dilaw na tasa sa tabi ng lababo. Dahil may mga patak pa ng tubig sa tasa, iniisip niyang kakagamit lang nito ni Ana.
Ang malaswang batang ito ay hindi maiwasang gustong gamitin ang parehong tasa na ginamit ni Ana, na nangangahulugan ng paghalik sa kanya ng hindi direkta. Ngunit bago siya humigop, naputol siya ni Ana na papaalis na. Napagtanto niya kung gaano kasama ang kanyang iniisip, inilapag ang kanyang tasa. Pagkaalis ni Ana, napansin ni Kyotaro ang kanyang kamiseta sa infirmary. Narinig niyang laging mabango ang mga babae at gustong maamoy si Ana. Sa oras na ito, bumalik ang doktor sa infirmary at nakita rin ang kamiseta ni Ana. Batay sa impormasyon tungkol dito, natuklasan niya na sina Kyotaro at Ana ay nasa parehong klase at humiling sa kanya na tumulong na ibalik ito sa kanya. Sa wakas ay naamoy ni Kyotaro si Ana ayon sa gusto niya, na sinundan ng isang pisyolohikal na reaksyon na nagaganap. Nang bumalik si Kyotaro sa silid-aralan upang ipagpatuloy ang kanyang kwento, narinig niya ang tatlong lalaki na nag-uusap ng mga paksang nasa hustong gulang. Balak pa nga ni Sho na tanungin si Ana kung pinasisigla niya ang kanyang mga pribadong bahagi gamit ang mga laruan. Gayunpaman, hindi siya nangahas na makipag-usap ng personal kay Ana, kaya hiniling niya kay Kyotaro na tumulong na magpasa ng isang sulat sa kanya. Ayaw ni Kyotaro na malaman ni Ana ang maruruming iniisip ni Sho, at sa gayon ay ibinigay sa kanya ang papel kung saan siya gumuhit ng sketch ng kanyang pangunahing tauhang babae batay kay Ana. Pagkatapos ay binuksan niya ang sulat ni Sho, na nakita lamang na gustong mahingi ang line address ni Ana. Dahil binigay ni Kyotaro ang kanyang sketch kay Ana, kailangan niyang i-redraw ito. Noon lang, narinig niya na hihilingin ni Sho sa mga babae na gumawa ng isang napakalaswang psychological test. Hihilingin niya sa kanila na hawakan ang kanyang kamao gamit ang isang kamay, at depende sa kung paano niya ito hinawakan, malalaman niya ang kanyang mga pananaw sa pagpapalagayang loob at sa kanyang gustong posisyon. Iniisip ni Moiko na gusto lang ni Sho na kunin ang pagkakataon na hawakan ang mga kamay ng mga babae. Para mapanatag siya, pinapunta ni Sho ang mga lalaki para kumuha ng pagsubok ng magkasama. Ngunit ayaw pa rin hawakan ng mga babae ang kamay ni Sho, kaya gumagamit sila ng ruler, o kahit na ang kanilang mga paa para hawakan siya. Isa pa, hindi talaga sila nagtitiwala sa mga salita ni Sho, at nagpa siya silang hanapin ang psychological test online. Matapos malaman na ang pagsubok ay talagang napakabastos, tumanggi si Ana na sumali dito. Sa kanyang pahinga sa tanghalian, napansin ni Ana na nawawala ang kanyang candy, at dahil si Kyotaro lang ang nasa library, pinaghihinalaan niya na ninakaw niya ang kanyang candy. Hinawakan niya ang kamay nito, nalaman lang na misunderstand niya ito. Gayunpaman, ang kanyang aksyon ay nagpapaalala kay Kyotaro ng psikolohikal na pagsubok ni Sho, at napagtanto na si Ana ay gustong mangibabaw pagdating sa matalik na pakikipag-ugnayan, na nakakasabik sa kanya ng labis na nahihirapan siyang huminahon. Sa PE class, natamaan ng basketball ang ilong ni Ana. Si Kyotaro ay labis na nag-aalala tungkol sa kanya kaya siya ay nagmadali sa infirmary sa lalong madaling panahon. Ayaw niyang malaman ng iba, kaya palihim siyang nagtatago sa ilalim ng kama. Sa sandaling ito, nasa telepono si Ana kausap ang kanyang pamilya. Dahil sa kanyang pinsala sa ilong, hindi siya makakasali sa photoshoot bukas. Nalungkot siya kaya tumulo ang mga luha niya sa sahig. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Kyotaro na lumuha. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang mahina si Ana, at tila napagtanto niya ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos nito, pumasok si Ana sa paaralan gaya ng nakagawian. Bagamat hindi nabali ang kanyang ilong, nakonsensya siya at nadidismaya dahil sa hindi niya nakuhang photoshoot. Si Kyotaro ay nagmamalasakit kay Ana at lihim siyang sinusundan. Nang nalaman niyang nauubos na ang mga paper towel ni Ana, iniwan niya ang mga paper towel sa library at minarkahan ang, maaari mong gamitin ito. Maya-maya, mukhang naayos na ni Ana ang sarili. Pagkatapos kumain ng kanyang merienda, pinunasan niya ang kanyang mga kamay gamit ang tissue ni Kyotaro. Nang makita ang ngiti sa kanyang mukha, gumaan ang pakiramdam ni Kyotaro. Pero ayaw niyang aminin na gusto niya si Ana. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na hindi lang niya kinasusuklaman si Ana ngunit wala siyang balak na umibig dito. Sa tanghalian sa araw na iyon, napansin ni Kyotaro na sinusubukan ni Ana na palihim na ilabas ang gatas sa labas ng klase, sa pag-aakalang gusto niyang pakainin ng gatas ang mga ligaw na tuta. Sa kanyang pagtataka, gusto lang ni Ana na gumawa ng ilang yogurt na may gatas. Nang makitang walang lalagyan ng gatas si Ana, pinaalalahanan niya itong kumuha ng mangkok sa silid ng pang-ekonomiyang tahanan. Magkasama silang pumupunta sa silid-aralan ng home economics, at nakita nilang nakalock ang pinto. Dinadala na lang siya ni Kyotaro sa science lab, kung saan kukuha sila ng mga glass beaker bilang lalagyan ng gatas. Dahil si Kyotaro ay napaka-partikular tungkol sa mga gramo ng gatas, nakita siya ni Ana na napaka-interesante. Habang matagumpay na nagagawa ang merienda, hiniling ni Ana kay Kyotaro na tikman muna ito. Pagkatapos ay siya na ang mag-enjoy. Bigla silang nakita ng isang guro. Natakot at nabulunan si Ana, dahilan para tumalsik sa kanya ang merienda. Ngunit ang nakita ng guro ay ang mga legs ni Ana na natatakpan ng hindi kilalang likido, na hinala na may ginagawa silang masama.
Bagamat ipinaliwanag ni Kyotaro na yogurt lang ito, matinding binatikos pa rin sila ng guro. Sa masusing paglilinis, palaging umaaligid kay Ana ang isang batang babae na nagngangalang Rin. Kinilala siya ni Kyotaro bilang ang nakatama kay Ana ng basketball, at nahulaan niyang sinusubukan niyang humingi ng tawad kay Ana. Sa oras na ito, nahulog ang basahan ni Ana mula sa bintana at nagmamadali siyang bumaba. Kaya napalampas ni Rin ang pagkakataong humingi ng paumanhin, nakaramdam ng pagkabalisa. Bilang parehong kaibigan ni Rin at Ana, ang isang batang babae na nagngangalang Serena ay nag-aalala na baka maisip ni Ana na sinadya ang ginawa ni Rin na humihimok sa kanya na humingi ng tawad sa lalong madaling panahon. Ngunit si Rin ay kumikilos ng mahiyain, na ikinagalit ni Serena, na pagkatapos ay nahulog sa isang away kay Rin. Pagkatapos ng klase, pumunta si Rin sa library para hanapin si Ana. Alam ni Kyotaro na malamang na sinusubukan niyang humingi ng tawad, at sa gayon ay nagpa siya na umalis sa lugar para sa kanila. Akmang aalis na siya, pinigilan siya ni Ana. Lumalabas na nahuhumaling siya sa isang app na nagbabago ng mukha at gusto niya itong subukan kasama si Kyotaro. Dahil sa kahihiyan, nagmamadaling tumakbo palayo si Kyotaro. Samantalang si Serena naman ay nakasilip sa kanila sa pintuan. Ayaw niyang mapansin, pinaalalahanan si Kyotaro na huwag gumawa ng anumang ingay. Sa oras na ito, tanging sina Ana at Rin lamang ang natitira sa silid-aklatan. Hiniling ni Ana sa kanya na kumuha ng larawan na nagpapalit ng mukha. Ngunit dahil sa kanyang pinsala sa ilong, hindi niya makumpleto ang ilang nakakatuwang ekspresyon, na lubos na ikinadidismaya. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Rin ang pagkakataon na humingi ng tawad kay Ana. Ngunit sa kanyang sorpresa, hindi alam ni Ana na si Rin ang nakatama sa kanya, at wala siyang pakialam dito. Nang makitang nagkasala pa rin si Rin, iminungkahi ni Ana na makibahagi sa kanya ng merienda. Pagkaalis ni Ana, humingi ng tawad si Serena kay Rin sa kanyang kawalang ingat, at mabilis na nagkasundo ang dalawa. Nakasalubong muli ni Kyotaro si Ana sa kanyang pag-uwi. Napansin niya na may bagong bike si Kyotaro, tinanong siya kung maaari niya itong ihatid sa istasyon. Bilang kapalit, binigay sa kanya ni Ana ang scrap ng kanyang popsicle. Si Kyotaro ay hindi kailanman nagsakay ng isang babae sa kanyang bisikleta, nakakaramdam ng kaba. Sinabi sa kanya ni Ana na hindi siya pinapayagan ng kanyang pamilya na ipagpatuloy ang paglalaro ng basketball dahil sa kanyang pinsala, kaya umalis siya sa basketball club. Dahil alam niyang isang beses lamang sa isang linggo pumupunta si Kyotaro sa consulting club, nagpa siya siyang sumali sa kanyang club. Pagdating sa istasyon, binigyan ni Ana si Kyotaro ng kumpletong popsicle. Pagkatapos ay ginaya ni Kyotaro ang mga kilos ni Ana, binigay sa kanya ang scrap, na naging dahilan upang siya ay mapahiya at mahiya. Pagkatapos ay kinawayan siya ni Kyotaro, ngunit habang itinataas niya ang kanyang braso, may humintong taxi sa kanyang harapan. Sa sumusunod na kwento, narinig ng punong guro na may nakakita ng mga balat ng merienda sa basurahan sa silid-aklatan. Hindi nagtagal ay inilista niya si Ana bilang target ng hinala at tinanong siya kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Kinabahan si Ana kaya't sumagot siya na hindi niya ito iniwan sa trash can, at batay dito, kinuhusgahan ng punong guro na nagdala nga si Ana ng merienda sa paaralan. Sa makatuwid, hiniling si Ana na pumunta sa opisina ng guro sa susunod na linggo. Sa katapusan ng linggo, pumunta si Kyotaro at ang kanyang kapatid na babae sa isang burger restaurant. Talagang nahihiya siyang makipag-hangout kasama ang kanyang kapatid na babae, at ayaw niyang may makakita. Gayunpaman, ang kanyang mga alalahanin ay naging isang katotohanan, dahil sina Ana at ang kanyang mga kaibigan ay nasa restaurant na nakaupo sa likuran niya. Agad na nagsinungaling si Kyotaro sa kanyang kapatid na mag-o-order siya ng pagkain at pansamantalang aalis sa kanyang upuan, habang nakilala ni Ana si Kyotaro at sinundan siya. Ayaw ilantad ni Kyotaro ang pagiging malapit niya sa kanyang kapatid, ngunit naiinggit si Ana sa pagkakaroon niya ng isang nakatatandang kapatid na babae. Habang nag-chat, napansin ni Kyotaro na gustong kumain ng ice cream si Ana, ngunit sumuko siya sa pag-order nito dahil nasa upuan niya ang kanyang wallet. Kaya hinuhusgahan ni Kyotaro na sinadya siyang kausapin ni Ana, na ikinagulat niya. Nang si Kyotaro na ang mag-order, umorder siya ng ice cream. Ngunit hindi siya nangahas na ibigay ito kay Ana. Nang maglaon, si Kyotaro, sa takot na si Ana ay maparusahan ng punong guro, ay sinamahan siya sa opisina. Ipinaliwanag niya na si Ana ay isang napakaprangka na tao, at sinagot lang niya ang mga tanong ng literal, hindi tulad ng iba na susubukang tukuyin muna ang intensyon ng nagtatanong. Kaya nang sabihin niyang hindi siya nag-iiwan ng anumang snack bag sa dustbin, ibig niyang sabihin na hindi siya nagdadala ng anumang merienda sa paaralan. Karaniwang kakaunti ang pagsasalita ni Kyotaro, at ito ang unang pagkakataon na narinig siya ng punong guro na nagpapaliwanag ng labis. Siya ay nakumbinsi ni Kyotaro na huwag panagutin si Ana. Upang pasalamatan si Kyotaro, binigyan siya ni Ana ng isang candy. Nagpa siya siyang makipagkaibigan sa kanya para hindi na niya kailangang mahiya na makipag-usap sa kanya. Nang maglaon, tinatalakay ng klase ang pagpunta para makakuha ng karanasan sa mga trabaho, na isa sa mga mahahalagang aktibidad sa mga high school sa Japan.
Bawat 6 na estudyante ay bubuo ng isang grupo at bibisita sa iba't ibang negosyo. Dahil espesyal ang mga libangan ni Kyotaro, gusto niyang makakita ng trabahong nagbibigay daan sa kanya na sumilip sa madilim na bahagi ng mundo, tulad ng pagsisiyasat sa krimen, mga medical coroner, at iba pa. Ngunit bago magpasya sa isang lugar na bisitahin, kailangan muna niyang lutasin ang problema sa pagpapangkat. Si Kyotaro ay walang mga kaibigan sa klase, at ang tanging mga kaklase na gustong tanggapin siya ay si Sho at ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Pero malibog talaga si Sho, at ayaw niyang mapuno ng mga lalaki ang grupo niya. Alam na ang mga grupo ni Ana at Hanoka ay parehong kulang sa 2 tao, nagpasya silang sumali sa kanilang mga grupo ayon sa pagkakabanggit. Nakipag-ugnayan muna si Sho sa grupo ni Ana at nag-aalok ng ideyang sumali sa kanila. Pagkatapos ng ilang sandali na pag-usapan, pinili ng grupo si Kenta, na may pinakamagandang reputasyon sa kanilang 4. Ngunit gusto ni Kenta si Hanoka at gustong sumali sa kanyang grupo. Sa oras na ito, biglang naalala ni Ana na minsan nang umamin si Kenta kay Hanoka, nagmamadaling sinabing gusto niyang palitan ang kandidato. Alam ni Kyotaro ang intensyon ni Ana. Upang matulungan siya, nag-aalok siya na hayaan si Kenta na sumali sa grupo ni Hanoka, dahil si Ana at ang kanyang mga kaibigan ay hindi mahusay sa pag-aaral, at ang isang taong nag-aaral ng mabuti tulad ni Kenta ay mas nababagay sa ibang grupo. Sinasabayan ni Sho ang mga salita ni Kyotaro, habang inilalarawan ang kanyang sarili bilang isang bobo at angkop para sa grupo ni Ana. Si Kyotaro, natakot na hindi siya makakasama ni Ana, nagmamadaling nagsinungaling na nakakuha lang siya ng 6 na po sa chemistry. Sa kalaunan, nagtagumpay si Kyotaro na maging miyembro ng grupo ni Ana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Ana ang kanyang kasinungalingan at bumulong sa kanya, nagsinungaling ka lang. Dahil sa simpleng pangungusap, namumula ang mukha ni Kyotaro. Pagkatapos ng paaralan, nakita ni Kyotaro sina Ana at Hanoka sa silid-aklatan. Binanggit ni Hanoka na sila ni Kenta ay nagkaroon ng date, at dahil crush din niya si Kenta, nagpasya siyang magbawas ng timbang para sa kanya. Si Ana ay hindi pa nakakarelasyon, kaya ang tanging maibabahagi niya kay Hanoka ay ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga mag-couple na nakikita niyang romantiko, tulad ng pagbabahagi ng earphones, magkahawak kamay sa bulsa ng lalaki at iba pa. Habang ipinapakita ito, napadpad si Ana kay Kyotaro sa likod ng bookshelf. Napaka-observant ni Hanoka. Napansin na madalas na nananatili si Ana sa silid-aklatan kasama si Kyotaro, inaabangan niya ang kanilang relasyon. Sa susunod na eksena, umuulan habang papauwi na si Kyotaro. Alam mo ba, kapag tag-ulan, ang babae o lalaki ay kinakalimutang magdala ng payong, na isang kailangan na plot sa mga kwento ng pag-ibig. Pumunta si Ana kay Kyotaro, humihiling sa kanya na ipahiram sa kanya ang kanyang kapote pansamantala dahil wala siyang payong, balak bumili nito sa convenience store. Tingid sa kanyang kaalaman, ito ay kasinungalingan lamang ni Ana. Nang malaman niyang nakalimutan ni Ana ang kanyang wallet, agad niya itong hinabol, ngunit nalaman lang na may payong sa kanyang bag. Nahihiyang ipinaliwanag ni Ana na sira ang payong. Hindi inilantad ni Kyotaro ang kanyang kasinungalingan, ngunit inilalagay lamang ang wallet sa bulsa ng kanyang jacket ayon sa kanyang gabay. Hanggang sa umalis si Ana, natuklasan ni Kyotaro na hindi nasira ang kanyang payong. Upang pasalamatan si Kyotaro, ibinahagi ni Ana ang kanyang paboritong ice cream sa kanya, at sinabing, gusto kita, sa kanya. Hindi sigurado si Kyotaro kung ice cream ang ibig niyang sabihin o siya. Pero alam niya ang nararamdaman niya para kay Ana. Sa araw ng pagbisita sa trabaho, magkasamang pumunta sina Kyotaro at Ana sa publishing house. Si Ana ay bihirang magbasa ng manga, kaya siya ay nagpapakita ng kaunting interes sa mga manga script na iyon. Sa kabaligtaran, mahal na mahal ni Kyotaro ang manga, ngunit siya ay mahiyain at natatakot na ipakita ang kanyang pagkahilig sa manga tulad ng iba. Sa sandaling iyon, nakita ni Ana ang mga iniisip ni Kyotaro at nagkusa na hilahin siya upang humanga sa orihinal na mga script ng manga. Bago umalis, inilagay ni Ana ang kanyang mga kamay sa likod ni Kyotaro dahil masyadong masikip ang elevator. Napakalapit nila sa isa't isa na hindi alam ni Kyotaro kung ano ang titignan, kalaunan ay napapikit ang kanyang mga mata. Ngunit gumagana pa rin ang ibang mga pandama, at amoy na amoy niya ang bango nito. Sa hindi maliwanag na atmosphere na ito, walang nagsasalita sa kanila. Sa pagtatapos ng araw, magkasama silang pumupunta sa istasyon ng subway. Habang tinatalakay ang kanilang paboritong manga, binanggit ni Ana ang tungkol sa nag-iisang shoujo manga na nabasa niya at gusto niyang ipahiram ito kay Kyotaro, habang binibiro ni Chihiro na hindi posibleng magbasa ng shoujo manga si Kyotaro, maging iniisip niya ito ay nakakatawa para sa kanya. Nang marinig ito, naramdaman ni Kyotaro na minamaliit siya, kaya pansamantalang pumunta siya sa banyo para ilabas ang kanyang emosyon. Sa hindi inaasahan, walang sino man maliban kay Ana ang nakarinig ng mga salita ni Kyotaro na pupunta siya sa banyo at naghintay para sa kanya. Sa oras na makarating sila sa subway platform, lahat ng iba ay nakasakay na sa subway at umalis. Naisip ni Ana na dapat niyang ipinaliwanag ang sitwasyon sa iba at labis na nalungkot.
Upang aliwin siya, si Kyotaro ay bumili ng inumin, at sinisisi ang kanyang sarili, na sinasabing dapat ay malakas niyang ibinalita na siya ay pupunta sa banyo. Naaliw sa kanyang mga salita, si Ana ay nakaka-relax ng husto. Pagsakay sa susunod na subway, sina Kyotaro at Ana ay nakatayo sa may pintuan, at kapag lumingon sila, makikita nila ang isa't isa. Nakamit ni Ana ang ilang katanyagan sa industriya ng pagmomodelo, at natatakot si Kyotaro na kapag nakilala siya ng mga dumadaan, ang pagsama niya sa kanya ay makakaapekto sa kanyang reputasyon. Siya ay may napakababang pagpapahalaga sa sarili, at gustong lumayo sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang hinawakan ni Ana ang kanyang bag, pinaalalahanan siyang huwag masyadong lumayo baka maghiwalay sila. Sa makatuwid, siya ay nananatili at nagsimulang makipag-chat kay Ana, na pagkatapos ay binanggit ang relasyon ni Kenta at Hanoka. Inaasahan niyang makikita nila ito sa klase, ngunit kung siya ang nasa sitwasyon, masisiyahan siya sa lihim na pakikipag-date. Habang siya ay patuloy na nagsasalita, sila ay naging napakalapit na si Kyotaro ay nahihilo at kinakabahan, na walang ideya sa kanyang sinasabi. Pagbalik nila sa school, naghihintay na sa kanila ang ibang group members sa gate. Si Chihiro ay nakonsensya sa pagkakahiwalay sa kanila. Masyado siyang nag-aalala tungkol sa oras ng pagbalik sa paaralan upang mapansin sina Kyotaro at Ana. Matapos makita si Ana, agad na humingi ng tawad si Chihiro sa kanya. Si Ana ay masyadong mapagparaya sa kanyang mga kaibigan at mabilis na nakipagkasundo kay Chihiro. Ang araw ng pagbisita sa trabaho ay labis na nagpahanga kay Ana. Espesyal niyang ipinahiram ang kanyang paboritong shoujo manga kay Kyotaro. Gustong-gusto niya ang manga, sinusubukang spoil ang nabasa niya sa kanya. Ngunit pinigilan ni Kyotaro ang mga spoiler at pinipigilan si Ana na magpatuloy sa pagkukwento. Pagkatapos ng paaralan, nakita ni Ana si Kyotaro sa silid-aklatan. Nang mapansin na ang librong binabasa niya ay hindi ang shoujo manga, nakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Habang sinusubukan niyang agawin ang libro, hindi sinasadyang nagkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan siya kay Kyotaro. Dahil sa kahihiyan, gusto ni Ana na tumakas, ngunit pinigilan lamang ni Kyotaro. Sa hindi maliwanag na atmosphere, nagtanong si Kyotaro kung papasok siya sa paaralan bukas. Tiniyak ni Ana na pupunta siya hindi lamang sa paaralan, kundi pati na rin sa silid-aklatan. Kinabukasan, tinupad ni Ana ang kanyang pangako. Pagdating niya sa paaralan, tinanong niya si Kyotaro kung nabasa niya na ang shoujo manga. Si Sho, na dumaraan, ay nakita silang masayang nag-uusap, at nagulat siya sa maayos na relasyon sa pagitan nila. Pagkatapos ay nakahanap siya ng pagkakataon na makipag-usap kay Kyotaro. Palaging may crush si Sho kay Ana. Madalas sabihin kapag na-in-love ka sa isang tao, hindi mo na siya ituturing na intimate fantasy mo. Sa palagay ni Sho ay napakatumpak ng pahayag na ito, at kapag nahihirapan siyang isipin ang matalik na relasyon kay Ana, napagtanto niya na siya ay umiibig na sa kanya. Laking gulat ni Kyotaro. Dahil palaging tinitingnan ni Sho si Ana sa malaswang paraan, halos hindi siya makapaniwala na gusto talaga ni Sho si Ana. Nang dumating sina Kyotaro at Ana sa silid-aklatan, nakakita sila ng abiso sa dingding na nagbabawal sa pagkain at pag-inom. Si Ana, sa takot na ang kanyang pagkain sa silid-aklatan ay matuklasan, ay nagpasya na pumunta sa komite ng aklatan upang malaman. Sinabi ng guro sa kanila na nakapulot siya ng isang balat ng candy sa pasilyo. Nag-aalala tungkol sa mga mag-aaral na nagmemeryenda sa silid-aklatan, naglagay siya ng karatula sa dingding. Gayunpaman, hindi pa rin maaaring tumigil si Ana sa meryenda. Nanganganib siyang matuklasan at kumakain ng tsokolate sa library. Sa sandaling iyon, napansin ni Kyotaro na malapit na ang guro, nagmamadaling kinuha ang tsokolate mula sa kamay ni Ana. Sa pag-aalala na baka hindi siya maintindihan ni Ana, nagmamadali niyang ipinaliwanag ang dahilan ng pagkuha ng mga meryenda. Pagkatapos ng abiso, naisip ni Kyotaro na hindi na muling pupunta si Ana sa library para magmeryenda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumarating pa rin si Ana dahil sa paggawa ng takdang aralin. Pinananatili pa rin ni Kyotaro at Ana ang kasunduan na magkita sa library. Gustong-gusto ni Kyotaro si Ana, at para mas makilala siya, hinanap niya sa internet ang pangalan nito. Ngunit nang malaman niya na si Ana ay gumagawa ng pelikula, pakiramdam niya ay napakababa niya na hindi siya naniniwala na maaabutan niya itong maging kasintahan. Sa klase ng PE, napansin ni Kyotaro na nakabaliktad ang shirt ni Ana. Dahil sa nalaman nito, iniabot ni Ana ang kanyang jacket kay Kyotaro, at mabilis na binago pabalik ang kanyang shirt nang hindi man lang ito itinaas. Si Kyotaro ay sobrang nahihiya na hindi siya naglakas loob na tumingin kay Ana, pinabagal lamang ang kanyang pagtakbo. Pagkatapos tumakbo, napagkamalan ni Ana ang jacket ni Kyotaro na sa kanya at direktang isinuot ito. Sa klase sa matematika, hiniling ng guro si Sho na pumunta sa harapan upang lutasin ang isang problem sa matematika. Sa pag-aalala na makita ni Sho si Ana na suot ang kanyang jacket, itinaas ni Kyotaro ang kanyang kamay at sinagot ang problem. Sa kanyang sorpresa, alam pala talaga ni Ana na maling jacket ang kanyang kinuha.
Sa panahon ng pahinga sa tanghalian, siya ay lumapit upang makipagpalitan ng mga jacket kay Kyotaro. Ang kanilang klase ay nagpapalit-palit ng upuan paminsan-minsan. At sa pagkakataong ito, nakaupo si Kyotaro sa kaliwa ni Ana. Ito ay dapat na maging isang masayang bagay, ngunit sa lalong madaling panahon ay nakita niyang naharangan ang kanyang paningin, dahil si Ana ay mas matangkad sa kanya. Si Hanoka, na nakaupo sa tabi ni Kyotaro, ay napansin ito at nag-alok na ipahiram sa kanya ang kanyang mga notes. Sa sandaling iyon, nakita ni Ana ang malapit na pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Kyotaro at Hanoka, na nagiging medyo nakakaselos at hindi nakakatuwa. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Kyotaro na ang nakikita lang niya ay si Ana sa mga klase. Siya ay labis na kinakabahan na hindi niya binanggit ang tungkol sa pagharang ni Ana sa kanyang paningin, na naging sanhi ng hindi niya pagkakaunawaan na siya ay nakatitig sa kanya sa panahon ng mga klase, at siya ay agad na namula. Hanggang sa iulat ito ni Hanoka sa guro na hindi nakikita ni Kyotaro ang pisara, nalilinaw na nila ang hindi pagkakaunawaan. Matapos ang pagsasaayos ng guro, umupo si Ana sa tabi ni Hanoka. Nakonsensya siya sa pagharang sa kanyang paningin at humingi ng paumanhin sa kanya. Si Kyotaro ay napakamaalalahanin, sinasabing normal lang na hindi ito mapansin dahil abala na siya sa pagbabalanse ng trabaho at pag-aaral. Nagulat si Ana nang malaman na talagang binibigyang pansin ni Kyotaro ang kanyang karera sa pag-arte. Tuwang-tuwa siyang sinabihan siya tungkol sa paggawa niya ng pelikula at hiniling sa kanya na tulungan siyang magsanay ng mga linya. Nakahanap sila ng isang utility room para sa pagsasanay, ngunit ang kanilang malapit na distansya ay nagpapahiya kay Ana na hindi niya maalala ang mga linya. Sa katapusan ng linggo, nanonood si Kyotaro ng variety show ni Ana sa bahay. Dahil hindi naman siya ganoon kasikat, konti lang ang mga kuha niya sa show. Ngunit gamaan ang pakiramdam ni Kyotaro. Dahil nag-aalala siya na kapag sumikat na si Ana ay lalo itong lumayo sa kanya. Di nagtagal, nagdaos ang klase ni Kyotaro ng komperensya ng magulang at guro, isa pang mahalagang aktibidad para sa mga paaralang Hapon. Bago ang graduation, aayusin ng paaralan ang mga guro, mag-aaral, at magulang na talakayin ang isyu ng karagdagang edukasyon at trabaho ng mga mag-aaral. Ayaw ni Kyotaro na manatili sa kanyang ina, kaya lihim na nagtatago sa isang sulok, para lamang makita si Ana na nagkusa na makipag-usap sa kanyang ina, at makipagpalitan ng mga candy sa kanya. Gusto ni Ana ang ina ni Kyotaro. Habang nag-aaral sa silid-aklatan, espesyal niyang inilabas ang candy na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Maya-maya, lumapit sa kanila ang guro ng library. Sa pag-alala sa tuntunin na hindi pinapayagan ang mga mag-aaral na magdala ng anumang merienda sa silid-aklatan, nagmamadaling pinaalalahanan ni Kyotaro si Ana na itago ang candy. Ibinubulong niya ito sa kanyang tenga, dahilan para mahiya at matigilan si Ana. Kaya naman, kailangang tumulong si Kyotaro na itago ang candy mismo. Umuulan muli pagkatapos ng klase, ngunit nakalimutan ni Kyotaro na magdala ng kapote sa pagkakataong ito. Nang malapit na siyang sumakay pa uwi sa ulan, pinigilan siya ni Ana, nag-aalok na umupo sa likurang upuan ng kanyang bisikleta at tulungan siyang hawakan ang payong. Gayunpaman, iniisip ni Kyotaro na hindi ito ligtas at tinatanggihan siya. Umuwi siyang mag-isa nang bigla niyang makita ang isang shopping bag sa kanyang bike, na malamang na naiwan ni Ana. Nakita niya ang mga gamit sa pag-aalaga ng babae sa bag, nag-aalala na si Ana ay nasa isang espesyal na sitwasyon, at agad na bumalik upang mahabol siya, para lamang sabihin na hindi ito para sa kanyang regla. Pagkatapos noon, nilagnat si Kyotaro dahil sa pag-ulan at kailangang humingi ng pahinga. Si Ana, na nag-aalala sa kanyang sitwasyon, ay dinadalaw siya. Nagulat si Kyotaro, at sinubukang bumalik sa kanyang silid upang magpalit ng isang disenteng damit para mag-iwan ng magandang impresyon kay Ana. Ngunit na-overestimate niya ang kanyang pisikal na kondisyon. Bago niya maisuot ang damit ay nahimatay siya. Naghihintay sa labas ng mahabang panahon, si Ana pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa kanyang silid upang tingnan ang sitwasyon, at nakita siyang nakahandusay sa sahig. Mabilis niyang tinulungan itong bumangon at isuot ang kanyang damit. Si Kyotaro ay nahihilo ngayon, nagkakamali sa pag-aakalang nananaginip siya. Kaya tumabi siya kay Ana, dinadama ang malambot nitong katawan. Napayakap din si Ana sa kanya. Nang magising si Kyotaro, wala si Ana dito, nag-iwan lamang ng sulat na nagnanais ng mabilis na paggaling niya. Naramdaman niya ang yakap, ngunit dahil sa kanyang karamdaman, hindi niya masabi kung panaginip lang ba yon. Nang sa wakas ay bumalik sa paaralan, sinabi ni Kyotaro kay Ana na hindi niya gaanong naaalala ang nangyari kahapon. Medyo nabigo siya, gustong malaman kung ano ang naaalala nito, ngunit naantala ng dumaan si Chihiro. Sa pag-alis ni Kyotaro, narinig niya si Chihiro na nagsasalita tungkol sa lagnat ni Ana. Pero hindi niya namalayan na baka nahawaan niya si Ana. Sa araw na ito, nag-aalala si Ana kung paano maging friend si Kyotaro sa Line. Tinanong niya si Kyotaro kung gumagamit siya ng Line, at ipinakita sa kanya ang isang nakakatawang emoji. Habang hinihintay niyang hingi niya ang emoji at sa gayon ay maidaragdag niya siya bilang friend, hindi nagpakita ng interes si Kyotaro sa emoji at tinanggihan niya ang kanyang kahilingan. Ngunit hindi sumusuko si Ana.
Tinanong niya si Kyotaro kung may group chat ang kanyang club, sinusubukang hanapin ang kanyang personal na account sa pamamagitan ng group chat. Gayunpaman, wala talagang kaibigan si Kyotaro, at kakaunti lang ang miyembro sa kanyang club, na hindi nagse-set up ng group chat o mag-imbita sa kanya na sumali. Walang maisip si Ana ng mas magandang paraan para makuha ang line ID ni Kyotaro. Noon pa lang, nagrereklamo si Moiko tungkol sa hindi siya makahanap ng boyfriend, at balak niyang idagdag ang lahat ng lalaki sa kanyang mga kaibigan sa line para maghanap ng makakapareha bago ang Pasko, na nagbibigay ng inspirasyon kay Ana. Gayunpaman, bago niya hingin ang ID ni Kyotaro, nangunguna si Moiko at naunang kinuha ito. Nang makita niyang idinagdag niya si Moiko, nagalit si Ana. Sa sandaling ito, binanggit ni Moiko na hinahangaan niya ang isang lalaking kaklase na nagngangalang Ishimuro, at gusto niyang matulungan siya ni Ana na makuha ang kanyang ID. Si Ana, upang maakit ang atensyon ni Kyotaro, ay sadyang sinasabi na sila ni Ishimuro ay nakatira sa iisang apartment building at ang kanilang mga magulang ay mabuting magkaibigan, na nagpapaselos kay Kyotaro na gusto niyang pigilan silang maging magkaibigan, ngunit hindi niya magawang humanap ng angkop na dahilan. Nang marinig niyang tinanong ni Ana si Ishimuro kung mayroon siyang line, bigla niyang napagtanto na sa library, kinihiling ni Ana na idagdag siya bilang isang friend sa line. Nararamdaman ni Kyotaro na mababa ang kanyang sarili, at naisip niya na mas magugustuhan ni Ana ang uri ng maamo at gwapong lalaki. Ngunit sa kanyang sorpresa, ang lalaking bida ng shoujo manga na inirerekomenda ni Ana ay isang napakalungkot na bata. Kasabay ng katotohanan na si Ana ay nagkaroon ng maraming pisikal na pakikipag-ugnayan sa kanya, nabuo niya ang ideya na gusto siya nito. Ngunit sa lalong madaling panahon ay pinilit niya ang kanyang sarili na iwaksi ang pantasyang ito dahil tila imposible para sa isang lalaking tulad niya. Isang araw, natuklasan ni Kyotaro na hinahabol na naman ni Haruya si Ana. Binanggit niya ang isang bagong inilabas na laro ng Switch, na nag-aanyaya kay Ana na laruin ito sa kanyang bahay. Lalong mas grabe, ang kanyang kasintahan ay nanunood ng lahat ng ito sa likuran niya. Siyempre tinatanggihan siya ni Ana, ngunit agad niyang binago ang kanyang mga salita, sinabi na ang batang babae na talagang gusto niyang imbitahan ay si Chihiro, at gusto niyang pareho silang pumunta. Hindi nakikita ni Chihiro ang mga intensyon ni Haruya, at dahil gusto niyang subukan ang Switch game, pumayag siya sa kanyang kahilingan. Kahit na iniisip ni Ana na dapat niyang bigyan ng babala si Chihiro na mag-ingat kay Haruya, ayaw niyang masaktan ang kanyang damdamin, kaya sa huli ay hindi siya umimik, tumanggi na lamang na pumunta sa bahay ni Haruya. Habang nagpasya si Chihiro na sumama kay Moiko, nalungkot si Ana. Nagtago siya sa library na umiiyak, nakita lamang ni Kyotaro. Nagkusa siyang tanungin si Kyotaro kung naglalaro siya ng Switch, na nagpapaalala kay Kyotaro ng isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Noong panahong iyon, sikat ang Switch sa mga lalaki, habang sinasabi niyang nakakatawa lang ang mga kontrol. Nakakahiya, binili pa rin niya ito pagkatapos ng high school. Sa sandaling iyon, ang kasintahan ni Haruya ay pumasok sa silid-aklatan kasama ang kanyang kaibigan. Upang ipakita ang pagiging malapit niya kay Haruya, tinawag niya ang palayaw ni Haruya at humingi ng paumanhin kay Ana para sa kanyang dating gawi. Sinamantala ng kanyang kasama ang pagkakataon na purihin ang cuteness ni Ana at ipinapalagay na siguradong mayroon na siyang kasintahan. Nang marinig ito, si Ana, na nag-aalala na si Kyotaro ay seryosohin ito, nagmamadaling idiniin na wala siyang kasintahan. Nang mapansin na tila nagmamalasakit si Ana kay Kyotaro, hindi maiwasan ng dalawang babae na isipin na may something sa pagitan ni Ana at Kyotaro. Agad silang pumunta para dalhin si Haruya dito. Habang sinusubukan ni Ana na alisin si Haruya, diretso niyang hinahalikan si Kyotaro sa harap niya. Nang makita ito, umalis si Haruya, habang si Ana ay labis na nahihiya. Nang hindi nagpapaliwanag ng anuman, nagmamadaling tumakas si Ana. Pagkatapos ng paaralan, sinabi ni Chihiro kay Ana na nagpasya siyang huwag pumunta sa bahay ni Haruya, dahil nalaman niya ang kanyang tunay na intensyon mula kay Moiko, at labis na nahihiya siya kay Ana. Nang makita silang magkasundo, masaya si Kyotaro para kay Ana. Higit pa riyan, iniisip ni Kyotaro ang kanyang relasyon kay Ana. Naalala niya ang mga panahong magkasama sila, pinaghihinalaang ginagamit lang siya nito para maitaboy ang ibang mga lalaki, at hindi niya ito gusto. Habang iniisip iyon, hindi pa muling nagpunta si Kyotaro sa library mula noon. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ni Ana na galit si Kyotaro. Sa tingin niya ito ay dahil sa kanyang halik, at nagpa siya na humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin siya pinapansin ni Kyotaro, na nagpaiyak sa kanya. Nang makita ang mga luha ni Ana, biglang napagtanto ni Kyotaro na hindi niya ito naiintindihan. Napakabait na babae ni Ana, at kaya paano niya ito gagamitin para sa isang tiyak na layunin. Muli nitong ibinalik sa alaala niya ang Switch. Alam niyang hindi siya makakakuha ng Switch, kaya sa pagsasabi na kahangalan ng Switch, talagang sinusubukan niya lang kumbansihin ang kanyang sarili na hindi niya gusto nito. Ganun din si Ana ngayon. Para gumaan ang pakiramdam ni Ana, nagsinungaling si Kyotaro na hindi siya pumunta sa library dahil abala siya sa ibang bagay, at hindi siya nagagalit.
Nang marinig ito, si Ana ay nakaka-relax at masaya. Niyakap niya ng mahigpit si Kyotaro, bagamat idiniin na isa lamang itong yakap sa pagitan ng magkaibigan. Nabawi ni Kyotaro at Ana ang kanilang pagkakaibigan. Sa pag-uwi, ibinalik ni Kyotaro ang shoujo manga na ipinahiram sa kanya ni Ana, at ipinangako niyang dadalan siya ng pangalawang volume sa susunod na linggo. Gayunpaman, sa susunod na linggo, hindi ito dinadala ni Ana. Dahil nalalapit na ang bakasyon sa taglamig, idinagdag niya ang line ni Kyotaro sa kadahilanang maaari siyang makipag-ugnayan sa kanya para ibigay sa kanya ang manga sa panahon ng bakasyon. Sa bisperas ng Pasko, gumawa ng appointment sina Ana at Kyotaro upang magkita sa Shibuya. Bihirang makita ni Kyotaro si Ana sa kanyang daywear, at nagmamasid siya ng matagal bago humakbang para kumustahin siya. Excited si Ana sa date ngayon. Nang makita niya si Kyotaro, kusa siyang tumalikod at ni-retouch ang kanyang lipstick. Si Kyotaro ay natatakot na maging masyadong malapit kay Ana, natatakot na mapagkamalang mag-couple. Si Ana, gayunpaman, ay patuloy na nagsisikap na makalapit kay Kyotaro. Nagsisinungaling siya na napakabigat ng manga na dala niya kaya kailangan niya ng tulong nito. Habang naglalakad sila, napansin ni Ana ang maraming tao na nakapila sa harap ng isang kafe. Naakit sa mga muffin sa signboard, hinila niya si Kyotaro sa loob. Kasama si Ana, si Kyotaro ay labis na kinakabahan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, casual na tinatanong siya kung paano na itirintes ang kanyang buhok. Sa kanyang pagtataka, sinabi sa kanya ni Ana na ang kanyang ina ang nagtirintes sa kanyang buhok. Minsan na niyang nakita ang kanyang ina, na tila seryosong magulang, at hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalapit at mabait ito kay Ana ng pribado. Nang sa wakas ay kanilang turn na, mas lalo pang kinakabahan si Kyotaro sa kafe. Sa totoo lang, hindi siya mahilig sa kape o dessert, na muling nagpapaalala sa kanya ng malaking gap sa pagitan nila ni Ana. Hindi niya alam kung paano siya pakikisamahan. Pagkatapos noon, hiniling ni Ana kay Kyotaro na kunan ng video ang kanyang pagkain ng muffins. Iniisip ni Kyotaro na i-upload niya ang video sa kanyang profile sa social media, ngunit direktang ipinadala ni Ana ang video sa kanya. Habang sinusuri niya ang video, biglang inabot ni Ana ang kanyang baba, ipinaalala sa kanya na tingnan siya sa halip na ang video. Biglang naging malabo ang atmosphere sa pagitan nila. Paglabas ng kafe, sabay silang tumungo sa shopping center, kung saan hiniling si Kyotaro na pumili ng mga damit para kay Ana, at upang makita kung ano ang hitsura niya sa mga damit. Sa pag-iisip na nagpapalit ng damit si Ana sa fitting room sa likod niya, medyo nasasabik si Kyotaro. Para hindi ma-physical reacted dito, pinilit niyang itigil ang pagpapantasya kay Ana. Sa sandaling iyon, pumasok ang kapatid ni Kyotaro sa tindahan ng damit. Gusto siyang kamustahin ni Ana, ngunit napigilan lang ni Kyotaro. Hindi pa raw oras para ipakilala siya sa kanyang kapatid. Sa makatuwid, upang hindi matagpuan ng kanyang kapatid na babae, kinaladkad ni Ana si Kyotaro sa fitting room. Gusto niya si Kyotaro kaya hiniling niya sa kanya na mangako na ipapakilala siya sa kanyang kapatid sa susunod. Habang nalulungkot si Ana para sa damit na nabahira ng kanyang pawis, iminumungkahi ni Kyotaro na bilhin niya ito dahil perpekto ang hitsura niya dito. Nakuha ang kanyang papuri, agad na nagpasya si Ana na bilhin ito nang hindi man lang hinubad ang damit. Noon lang, sa makipot na fitting room, hindi sinasadyang nabangga ni Ana si Kyotaro, na naging dahilan upang malantad ang kanyang damit na panloob. Nang makita ito, nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Kyotaro. Mabilis na lumipas ang oras, at bilang isang prangka na tao, hindi pinipilit ni Kyotaro ang kanyang sarili na gawin ang mga bagay na hindi niya gusto. Matapat niyang sinabi kay Ana na napakaganda ng araw niya kasama siya. Ganun din ang nararamdaman ni Ana, at inilagay niya ang kanyang scarf sa kanyang leeg. Pagkatapos, tumungo sila sa istasyon ng subway. Sa masikip na van, magkahawak sila ng kamay para hindi magkahiwalay. Hanggang sa makarating sila sa Fork Road, bumitaw sila sa isa't isa. Bago maghiwalay, nais ni Kyotaro na batiin siya ng maaga ng maligayang bagong taon, ngunit pinigilan siya ni Ana. Ilang araw pa ang bagong taon, at hindi nila kailangang magmadali para sabihin ito ngayon. Pagkatapos ay ginawa niyang balbas ni Santa ang kanyang buhok, binabati si Kyotaro ng maligayang Pasko. Dahil nalibang si Ana, naisip ni Kyotaro na malamang na alam ni Ana ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Sa panahon ng mga bakasyon sa taglamig, bumalik si Kyotaro at ang kanyang pamilya sa kanilang bayan sa Akita. Para kay Kyotaro, wala itong pinagkaiba kahit saan man siya manatili. Ang tanging bagay na bumabagabag sa kanya, ay kapag nasa Akita ay kailangan niyang matulog sa parehong silid kasama ang kanyang kapatid na babae. Siya ay nakikipag-ugnayan kay Ana sa lahat ng oras na ito, at ang pamumuhay kasama ang kanyang kapatid na babae ay nakakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Sa pagtugon sa mensahe ni Ana, naalala ni Kyotaro ang kasunduan sa pagitan nila. Dahil gusto ni Ana na makita ang nyebe sa Akita, nangako siyang kukunan siya ng litrato at ipapadala sa kanya. Upang matupad ang kanyang pangako, pumunta siya sa labas para kunan ng larawan ang mga eksenang nalalatagan ng nyebe.
Gayunpaman, siya ay masyadong nakatutok sa pagkuha ng mga larawan at aksidenteng nahulog sa dalisdis. Malubhang nasugatan, nakahiga siya nang hindi gumagalaw sa nyebe. Hanggang sa lumabas ang kapatid niya para hanapin siya ay hindi siya nakaahon sa gulo. Sa kalaunan, dinala si Kyotaro sa ospital para sa paggamot dahil sa pinsala sa kanyang kanang braso. Pagka-uwi, kinunan niya ng litrato ang kanyang sarili na may benda sa kanang braso at ipinadala ito kay Ana. Nag-aalala si Ana sa sitwasyon ni Kyotaro at agad na nagsimula ng isang video call. Siya ay nababalisa, kaya hindi niya napansin na napaka-sexy na pala ng kanyang suot ngayon, habang si Kyotaro ay agad na namula. Kinakabahan siyang tumingin kay Ana, bumubulong na hindi seryoso ang kanyang pinsala. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Ana. Nakita siya ng kapatid na babae ni Kyotaro na nagbi-video call sa isang tao at lumapit sa kanya dahil sa curiosity. Nagmamadaling ibinaba ni Kyotaro ang tawag, sinasabing kaibigan lang ito. Ngunit ang kanyang kapatid na babae ay talagang walang pakialam sa bagay na ito. Sinulyapan lang niya ito at natulog. Nang maglaon, nag-usisa si Ana kung paano tinutukoy ni Kyotaro ang kanilang relasyon. Sinabi ni Kyotaro na sinabi niya sa kanyang kapatid na babae na sila ay kasalukuyang itinuturing na magkaibigan. Ang ibig sabihin ng salitang, kasalukuyan, ay maaari silang magkaroon ng mas malapit na relasyon sa ibang pagkakataon, na nagpapasaya kay Ana. Sinimulan niya ang isa pang tawag, kung saan nag-aalok siya na makipag-inuman sa kanya at panuurin ang buwanang magkasama. Ito ay isang bagay na ginawa ng bayani at pangunahing tauhang babae sa manga ng magkasama, at sa tingin niya ay napakaromantiko nito. Hindi naiintindihan ni Kyotaro ang mga intensyon ni Ana, ngunit kumilos pa rin siya ayon sa kanyang mga tagubilin. Sa wakas, hiniling sa kanya ni Ana na hawakan ang kanyang ulo ng 3 beses at mag-goodnight sa kanya. Mahal na mahal ni Ana ang mga asong Akita, kaya bago bumalik sa Tokyo, bumili si Kyotaro ng puppy charm para kay Ana bilang souvenir. Bumalik sa Tokyo, nagkasundo sila ni Ana sa isang lugar ng pagpupulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago ang araw na iyon, naabutan niya si Ana na naglalakad kasama ang kanyang aso. Ipinakilala ni Ana ang kanyang tuta kay Kyotaro at hiniling sa kanya na subukang magbigay ng mga tagubilin sa tuta. Gayunpaman, ang tuta ay hindi tumugon sa alinman sa kanyang mga tagubilin, habang si Ana ay tumutugon. Hanggang sa magbigay siya ng utos sa pakikipagkamay ay sa wakas ay nagre-react ang tuta dito. Ngunit ayaw palampasin ni Ana ang pagkakataong mahawakan ang kamay ni Kyotaro, kaya hinawakan niya ang kamay nito at umupo sa tabi niya. Sinamantala ni Kyotaro ang pagkakataon na ibalik ang scarf na ipinahiram sa kanya ni Ana, ngunit sinabi sa kanya ni Ana na ito ang kanyang regalo para sa kanya. Si Kyotaro ay labis na humanga na agad niyang ibinigay ang puppy charm kay Ana. Bago matapos ang araw, napagkasunduan din nilang magkasama sa pagbisita sa bagong taon sa dambana. Sa bisperas ng bagong taon, nakatagpo ni Kyotaro ang ilang kaklase kasama sina Moiko at Haruya sa isang convenience store. Dinala ni Haruya si Kyotaro sa isang restaurant na may layuning malaman ang impormasyon ni Ana. Para makausap si Kyotaro mag-isa, sinubukan ni Haruya na paalisin sandali si Moiko at ang isa pang babae. Gusto niyang makuha ang line ID ni Ana at hilingin ito kay Kyotaro. Ngunit labis na gusto ni Kyotaro si Ana kaya mariin niyang tinanggihan ang kahilingan ni Haruya. Sa sandaling ito, bumalik si Moiko at tinulungan si Kyotaro mula sa pagkubkob sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na ihatid siya pauwi. Sa pagbabalik, sinadya ni Moiko na hawakan ang kamay ni Kyotaro, habang si Kyotaro ay agad na umiwas sa kanyang paghawak at umamin na gusto niya si Ana. Matagal nang nakikita ni Moiko ang kanyang mga iniisip at sinusubukan lang siyang subukan. Nang makita ang kanyang reaksyon, nakita niyang napaka-interesante siya. Nagulat si Kyotaro tungkol sa kanyang sarili na matapang na inilantad ang kanyang nararamdaman para kay Ana. Matapos makipaghiwalay kay Moiko, bigla niyang gustong marinig ang boses ni Ana, kaya tinawagan niya ito at binati ito ng Happy New Year. Dahil narinig niya ang boses ni Moiko sa telepono, dali-dali niyang binaba ang tawag. Tumangala siya sa langit at sumumpa na balang araw ay aamin siya kay Ana. Sa araw ng bagong taon, binisita ni Kyotaro at ng kanyang pamilya ang dambana. Ayon sa kasunduan nila ni Ana, sasamahan niya ito pagkatapos niyang humiwalay sa kanyang pamilya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Ana ng maaga sa lugar ng pagpupulong, at nakita siya ng kapatid ni Kyotaro. Napansin niya na si Ana ay maingat na sinusuri ang kanyang makeup, hinulaan na siya ay siguradong naghahanda para sa isang pulong sa kanyang kasintahan. Si Kyotaro ay sobrang nahihiya at natatakot na aminin na siya ang kadate ni Ana. Sa oras na ito, nakita sila ni Ana at lumapit upang kumustahin sila. Sa huli, magkasamang kinumpleto ng pamilya ni Ana at Kyotaro ang pagbisita sa bagong taon. Sa pag-alis ng pamilya ni Kyotaro, niyakap siya ni Ana mula sa likuran at hinihiling na matupad ang lahat ng kanyang hiling. Gustong-gusto ng kapatid ni Kyotaro si Ana at iniimbitahan siya sa kanilang tahanan para sa hapunan.
Habang hinuhubad ni Ana ang kanyang coat, nakita ni Kyotaro na nakasabit siya ng poppy ornament sa kanyang palda. Dahil binili ni Kyotaro ang ornament kasama ang kanyang kapatid na babae, natatakot siya na malaman ng kanyang kapatid na babae ang tungkol sa kanilang hindi maliwanag na relasyon at nagmamadaling inabot ang ornament ni Ana. Sa kasamaang palad, ang kanilang matalik na pakikipag-ugnayan ay pumukaw pa rin ang hinala ng kanyang kapatid na babae, at nang makita ang ornament ng tuta, tila kumbinsido siya na ang kanilang relasyon ay napaka-espesyal. Pagkatapos, ang kanyang kapatid na babae ay naghahanda ng oden para kay Ana, at ipinakita rin ang mga lumang larawan ni Kyotaro. Lumalabas na si Kyotaro ay may mahusay na mga marka, at mayroon siyang dalawang matalik na kaibigan noong siya ay nasa elementarya. Sa oras na iyon, parang wala pa siyang psychological problem. Si Kyotaro ay nag-aatubili na banggitin ang nakaraan, na pinipigilan ang kanyang kapatid na babae na magpatuloy sa pagtingin sa album ng larawan. Pagkatapos ay nagpa siya ang kanyang kapatid na babae na umalis sa puwang para kina Ana at Kyotaro. Bago lumabas ng silid, sinabi niya kay Ana na natutuwa siyang handa si Ana na maging kaibigan si Kyotaro. Marahil ay pumayag na siya sa kanilang relasyon at binigay kay Kyotaro ang puppy charm na binili niya. Nang makita ito ni Ana, nagkamali siyang isipin na ito ay isang mag-couple na nakasabit na ornament at tuwang-tuwa. Habang malapit ng iligpit ni Kyotaro ang album, si Ana, na interesado sa kanyang nakaraan, ay sumunod sa kanya sa kanyang silid. Dahil nagtapos sina Kyotaro at Chihiro sa parehong elementarya, nakita niya si Kyotaro sa photo album ni Chihiro noong nakaraan. Habang tinitingnan ang mga larawan, nagtanong si Ana kay Kyotaro ng ilang mga katanungan. Matapos malaman na ang mga dating matalik na kaibigan ni Kyotaro ay hindi pumasok sa parehong high school na tulad niya dahil nag-enroll sila sa ilang pribadong paaralan, tila naiintindihan ni Ana kung bakit nagkakaroon ng nahihiya na personalidad si Kyotaro. Habang nag-uusap, isang magazine sa kama ang nakakuha ng atensyon ni Ana. Si Kyotaro, natakot na malaman ni Ana na itinatago niya ang kanyang magazine, hindi sinasadyang sumunggab sa kanya. Si Ana ay sobrang nahihiya, at agad niyang itinulak si Kyotaro. Bago humiwalay, kumuha siya ng mga larawan ni Kyotaro at inanyayahan siya sa kanyang tahanan. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Kyotaro ang nangyari noong siya ay nagtapos sa junior high school. Noong mga panahong iyon, hindi siya nakapasok sa pinapangarap niyang high school na naging dahilan ng paghihiwalay niya sa dalawa niyang matalik na kaibigan, at labis siyang nadismaya. Bagamat ilang batang lalaki ang kumausap sa kanya noong siya ay unang pumasok sa high school, lahat sila ay natakot sa aklat ni Kyotaro na may pamagat na Bizarre Crime Files Murders. Nagising si Kyotaro mula sa kanyang panaginip, at inilagay pa rin ang mga libro sa kanyang bag. Bagamat ang panloob na pag-iisip ni Kyotaro ay nagpapaalala sa kanya na huwag ipagpatuloy ang pagbabalat kayo sa kanyang sarili sa mga nobela ng krimen, at talagang sabik na sabik siyang makipag-usap sa mga tao, ayaw pa rin niyang gumawa ng mga pagbabago. Pagkatapos ng almusal, ibinaba siya ng kanyang pamilya sa gate ng paaralan, kung saan nakita niya si Ana. Dahil hindi pa gumagaling ang pinsala ni Kyotaro, hiniling nila kay Ana na tumulong sa pag-aalaga sa kanya, at masayang sumang-ayon si Ana. Isinabot ni Ana ang palamuting puppy sa kanyang school bag at pinilit si Kyotaro na isabit ito sa kanyang damit. Medyo nahihiya si Kyotaro. Bigla niyang napagtanto na kung wala si Ana, hindi siya magiging aktibo sa paaralan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ana na ito ay dahil siya ay pumupunta sa paaralan sa kanyang sariling pagkukusa, kaya sila ay nagkakilala. Nang marinig ito, medyo naantig si Kyotaro. Sa sandaling ito, ang kanyang mga libro ay hindi sinasadyang nahulog sa lupa. Alam niya na ang dahilan kung bakit niya dinadala ang mga librong ito ay para lamang magkaila. Hindi man siya naiintindihan ng iba, nasasabi niya pa rin sa sarili niya na lahat ng ito ay dahil sa mga kakaibang librong iyon. Matagal na niyang sinarado ang kanyang puso, kaya lalong nasira ang kanyang pagkatao. Ngunit nang yakapin at aliwin siya ni Ana, labis siyang naantig. Sa pagtatapos ng kwento, halos huli na sina Ana at Kyotaro dahil nakalimutan nila ang oras ng kanilang klase. Nakasalubong nila si Moiko habang nagmamadaling pumunta sa classroom. Panunukso ni Moiko na para na silang tunay na magkasintahan. Hindi sumagot si Ana, naglabas pa nga ng candy sa kanyang bulsa at ibinigay kay Kyotaro. Ito ay tila nangangahulugan na ang kanilang relasyon ay magiging mas matalik sa natitirang mga taon ng kanilang high school. Dito na ang katapusan ng unang season. Nagpapatuloy ang kwento sa pagtatanong ni Chi at iba pa kay Kyotaro tungkol sa kanyang nabali na braso. Sinabi sa kanya ni Chi na sinabi ni Ana sa kanila ang lahat, kabilang ang kung paano siya nahulog sa Snow Mountain sa Akita. Sa sandaling iyon, si Adachi, nang makita ang atensyon na natatanggap ni Kyotaro mula sa mga babae, ay nagseselos at binalaan siya na huwag magyabang sa harap niya dahil lamang sa isang bali. Natigil ang paghawak ni Kyotaro sa atensyon ng kanyang mga babaeng kaklase nang mapansin nila ang kanyang Akita keychain. Bago sila umalis, bumulong si Ana sa kanyang tainga at ipinaalam sa kanya na puntahan siya kung sakaling nahihirapan siya.
Sa sandaling iyon, nakita ni Hara ang kanilang taos-pusong pag-uusap at tumingin sa keychain ni Kyotaro, na tumutugma sa kay Ana, at naniniwalang may nangyayari sa pagitan nila. Nang maglaon, nakita ni Kyotaro ang kanyang guro sa silid-aralan, na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang bali na braso. Nag-aalok ang kanyang guro na pahiramin siya ng tulong sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanya ng isang kaklase na maaaring tumulong sa kanyang pag-aaral at mag-aalaga sa kanyang braso. Iminungkahi niya si Ana para sa gawaing ito, sa paniniwalang malapit siya sa kanya. Gayunpaman, tinanggihan ni Kyotaro ang kanyang kahilingan, na nagsasabi na hindi sila malapit sa isa't isa at halos hindi sila nag-uusap sa isa't isa. Tinitiyak niya sa kanya na ayos lang siya at maghahanap siya ng isang tao mula sa klase na tutulong sa kanya. Pagpasok niya sa silid-aralan, nakita niya si Ana, na narinig niya ang lahat, at binigyan siya ng isang hindi nasisiyahang tingin, na naging sanhi ng kanyang takot. Pagkatapos ay umalis siya, na naging sanhi upang mapagtanto ni Kyotaro na tinapos na niya ang lahat pagkatapos makalapit sa kanya ng kaunti. Sa kanyang mesa, sinimulan niyang kopyahin ang mga notes ngunit napagtanto na hindi niya maisulat ang mga ito gamit ang kanyang kaliwang kamay. Naniniwala siyang kakailanganin niya ng isang taong magbibigay sa kanya ng kopya ng mga notes ngayon. Nakita ito ni Ana, at bago pa siya makapagsalita, lumabas na siya ng silid-aralan. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok si Adachi at binigay sa kanya ang nakasulat na mga notes, ipinaalam sa kanya na hiniling ni Ana na kopyahin niya ang mga notes na iyon para sa kanya. Sinabi pa niya sa kanya na tinawag siya ni Ana na isang mabait at cool na lalaki, sa paniniwalang maaaring interesado ito sa kanya. Nakaramdam ng paninibugho, binigyan siya ni Kyotaro ng pamatay na tingin, dahilan upang umatras si Adachi. Pagkatapos ng klase, kinumpronta niya si Ana tungkol sa pakikipag-usap niya sa kanilang guro at humingi ng paumanhin sa sinabi niya ang mga salitang iyon. Ipinaalam niya sa kanya na ayaw niyang magdulot ng anumang problema para sa kanya, kaya't sinabi niya rito na ayaw niyang umasa sa kanya. Gayunpaman, inamin niya na kung may mangyari sa kanya, gusto niyang umasa kay Ana. Nang marinig ito, ngumiti si Ana at sinabing alam na niya ito mula pa noong una, dahilan upang mapapula ang ating bida at tinakpan ang kanyang mukha. Habang sabay na naglalakad pa uwi, hiniling niya kay Kyotaro na ibigay sa kanya ang kanyang bag para mahawakan niya ito. Sa una ay tinanggihan ito ni Kyotaro, sa paniniwalang mabigat ang bag at maaaring masaktan niya ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, napagtanto niya na kung hindi niya ito gagawin, maaaring magalit siya sa kanya. Matapos ibigay sa kanya ang kanyang school bag, hiniling niya kay Ana na huwag masyadong makipag-usap kay Adachi, na naging dahilan upang magtaka siya kung nagseselos siya. Mapaglaro siyang nagtanong kung bakit, ngunit hindi sumagot si Kyotaro. Pagkatapos noon, tinulungan ni Ana si Kyotaro sa mga bagay sa loob ng ilang linggo, kabilang ang pagkain ng tanghalian, pagbabasa ng mga libro, at pagkopya ng mga notes. Sinasalamin ni Kyotaro ang lahat ng ito at inamin na hindi siya sanay sa mga pamamaraan ni Ana. Sa panahon ng klase, narinig ni Kyotaro si Adachi at iba pang mga kaklase na lalaki na nag-uusap ng isang magazine. Si Adachi, ang bastos na bata, ay naniniwala na ang magazine ay dapat may ilang mga racy pics, ngunit isa pang estudyante ang nagpaalam sa kanya na ito ay isang idol magazine na may larawan ni Ana sa loob nito, na naging dahilan upang mabaliw si Adachi pagkatapos makita ang kanyang mga larawan. Gayunpaman, nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Ana sa magazine dahil siya ay isang modelo. Ipinaalam sa kanila ni Kyotaro na sa kabila ng pagiging isang modelo, lumabas si Ana sa ilang iba't ibang palabas at pelikula, at malamang na sinabihan siya ng kanyang model agency na gawin ito. Nagtataka ang mga lalaki kung sinusubukan ni Ana na maging isang idol, na naging sanhi ng pag-iisip ni Kyotaro na hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol dito. Sa sandaling iyon, iniisip ni Adachi kung ano ang magiging hitsura ni Ana sa isang swimsuit, ngunit nang dumaan si Ana, inilagay niya ang isang kamay sa kanyang bibig at tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Nang maglaon, tinanong ni Ana si Kyotaro kung ano ang pinag-uusapan nila ni Adachi, at ng iba pa kanina sa klase. Nilinaw ni Kyotaro na ito ay walang espesyal, dahilan upang isipin ni Ana na tiyak na pinag-uusapan nila ang mga bagay ng mga lalaki. Bumisita ang dalawa sa isang convenience store, at sa kanyang kasab-ikan, ipinakita niya sa kanya ang isang magazine na nagtatampok sa kanya. Nagbabahagi siya ng mga detalye tungkol sa kanyang karanasan sa pagtatrabaho sa kumpanyang ito at sa kanilang mga tauhan, ngunit huminto siya sa kalagitnaan, na pagtanto na maaaring masama ang pakiramdam ni Kyotaro tungkol dito. Gayunpaman, ang ating nagmamalasakit na batang lalaki, palaging mapagmahal at nagmamalasakit, ay nagpapaalam sa kanya na gusto niya ang kanyang karaniwang hitsura at kapag siya ay tapat sa lahat ng bagay. Nang marinig ito, bumili siya ng mga magazine para kay Kyotaro, at umalis ang dalawa sa tindahan. Habang nasa daan, plano ni Kyotaro na magtanong tungkol sa trabaho ni Ana para malaman pa niya ang tungkol sa kanya ngunit nag-aalangan itong tanungin ito. Nagpakita sa kanya si Ana ng higit pang mga larawan mula sa magazine at tinanong si Kyotaro kung alin ang pinakagusto niya. Sinabi ni Kyotaro na hindi niya gusto ang sinuman ngunit inamin na ang hitsura niya ay ganap na naiiba kaysa sa hitsura niya sa magazine. Nang marinig ito, napagtanto ni Ana na nakita na ni Kyotaro ang magazine noon, kung saan kinumpirma ito ni Kyotaro,
na nagsasabi na hindi sinasadyang dinala ng kanyang kapatid ang magazine kahapon. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Kyotaro kung gaano kaiba ang pakiramdam ng buhay ng idol kumpara sa kanyang normal, ngunit lubos siyang nasisiyahan dito. Sa kanilang klase sa home economics, sinubukan ni Ana na mag-crack ng mga itlog ngunit sa huli ay ginulo silang lahat. Nakikipag-chat si Haru kay Kyotaro tungkol sa kung ano ang ginagawa niya sa bakasyon sa taglamig, kung saan sinagot niya ang pagpunta sa kanyang bayan at pagkatapos ay nabali ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tinanong niya si Ana ng katulad na tanong, at naglista siya ng isang grupo ng mga bagay na ginagawa niya sa holiday, kabilang ang paggugol ng oras kay Kyotaro sa bisperas ng Pasko. Nang tanungin ni Ana si Haru tungkol sa mga winter break, kinumpirma niya na sila ni Kanzaki ay bumibisita sa isang shrine, at naging awkward ang mga bagay sa pagitan nila dahil nagpapakita si Kanzaki kasama ang kanyang mga malalago ng patilya. Dahil doon, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa mga ganitong uri ng kondisyon at tinanong niya si Ana kung ano ang dapat niyang gawin. Tumingin si Ana kay Kyotaro at pagkatapos ay sinabi sa kanya na wala siyang kasama sa kanyang buhay, kaya hindi niya alam. Biglang dumating ang kanilang home economics teacher at sinabihan silang itago ang kanilang bangs sa ilalim ng kanilang mga bandana. Si Kyotaro, na may sugat pa rin ang kamay, ay hindi alam kung paano ito gagawin, ngunit tinulungan siya ni Ana, dahilan upang matawarin siya sa kanyang kasalukuyang hitsura. Habang tinutulungan niya si Kyotaro gamit ang kanyang bandana, napagtanto muli ni Haru na may nangyayari sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay muling nagkita-kita ang tatlo kay Adachi at isa pang kaklase sa pagkain na kanilang ginagawa sa klase. Bago kainin ni Ana ang luto ni Adachi, inagaw ito ni Kyotaro at naunang kinain ito. Sinabi niya kay Adachi na masarap ang lasa. Napansin ni Haru na nahulog sa sahig ang keychain ni Kyotaro, kinuha ito, at ibinigay sa kanya. Sinabi ni Ana kung gaano ka-cute ang keychain, at bago pa matanong ni Haru si Kyotaro tungkol dito, dumating si Kanzaki at nakipag-chat sa kanya. Sa library, iniisip ni Kyotaro kung alam ni Haru ang nangyayari sa pagitan nila ni Ana. Iniisip niya kung paano maaaring tumugon si Ana kay Haru kung magtatanong siya tungkol dito. Habang tinutulungan si Kyotaro, nakatulog si Ana. Humihingi ng paumanhin sa paggawa nito, inamin ni Kyotaro na madalas siyang humihingi ng tawad sa kanya. Para pasiglahin si Ana, ipinakita ni Kyotaro ang larawan ng kanyang kapatid na babae sa seremonya ng kanyang pagdating sa edad. Pagkatapos nito, ipinakita ni Kyotaro ang isang snowy landscape na larawan na kinuha niya, ayon sa kahilingan ni Ana mula sa Season 1. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nasabi niya kay Ana na ito ay kung paano niya nabali ang kanyang braso, na naging dahilan upang siya ay muling malungkot. Nilinaw ni Kyotaro kay Ana na nahulog siya dahil hindi siya naging maingat. Umalis ang dalawa sa library sa isang awkward na sitwasyon. Kinabukasan, naisip ni Kyotaro si Ana at kung bakit hindi siya gaanong nakikipag-ugnayan sa kanya nitong mga nakaraang araw. Hinarap ni Nachi, Moiko, at Serena si Kyotaro at tinanong siya tungkol sa hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Ana kamakailan. Pumasok si Ana sa klase, binati ang lahat, ngunit napagtantong nawawala ang kanyang keychain. Hindi sigurado si Kyotaro kung dapat niyang ipahiram sa kanya ang kanyang keychain o hindi. Kasabay nito, inanunsyo ng guru ni Kentaro ang maagang pagtatapos ng lecture ngayong araw dahil sa paparating na mga isyu sa panahon. Nakatagpo ni Kyotaro sina Haru at Kanzaki sa tabi ng mga locker. Ibinalita ni Haru ang insidente ng keychain, na ipinaalam sa kanya na labis na nababagabag si Ana tungkol sa keychain. Si Kyotaro, batid na kung gaano siya nagmamalasakit sa keychain na iyon, ay umalis sa paaralan upang hanapin ito. Naghanap siya habang papunta sa paaralan ngunit nakita siya ni Moiko, ipinaalam sa kanya na naghahanap siya sa maling panig at itinuro siya sa tamang direksyon. Habang hinahanap ang keychain ni Ana, nakasalubong niya si Ana. Pinadalhan pala ni Moiko si Ana ng larawan tungkol kay Kyotaro na may hinahanap. Habang umiiyak, ipinaalam sa kanya ni Ana na hinanap niya kung saan-saan sa kanyang tahanan ngunit hindi niya ito makita. Bago pa siya tuluyang umiyak, nakita ni Kyotaro ang kanyang keychain na nakasabit sa isang puno. Kinuha niya ito at ibinigay kay Ana. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa tulong nito sa paghahanap nito. Bumahing si Kyotaro, at iminungkahi ni Ana na dumaan siya sa kanyang tahanan upang magpainit, na ikinagulat niya. Like and comment kung natutuwa ka sa video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang anime recaps, at sabihin sa akin kung anong anime recap ang gusto mo sa susunod na makita, magkomento sa ibaba.